tanaw po na ako, for the most part, I think these people, nga mga vlogger nga, nagatubag, no? Para sa kuan, sa amua. Sa amua. I think they are inspired. Inspired po nila sila sa mo, maybe because they saw something good sa kuan, sa mga nahimo sa former president o nahimo sa vice president. So, dili nila mapugnan ilang kaugalingon para mustorya unsa ilang gusto istorya. Unya mo lagi to, balik ta, dili dapat po ninyo pugnan kay katungod man na nila. Say fake news. Mainstream media man gani, stilan marunong tayong mga bata dire. Tama. Halimbawa, daghan jud kog luxury bags. Unya giingnan ko niya nga daghan kag luxury bags. Nani, tama man po, daghan man jud niya nga muhilak man po nga fake news ko niya na murag ana ba. Mo man nakita man. Kung ingon na dapat gitago unta nimo. Di ba? Kung di ka gusto nga mustorya man gid ang tao. Mustorya gina bisag unsaon nimo. Sample. Usahay lang, di lang sa una magong panahon, walay social media ba? Mao lagi. So ang mga storya kanto diha lang sa mga auntie sa paggawa sa baloy, kabalo ka kini siya na Land Cruiser kini siya ingani relo Rolex ana. Karon paigan na mangyud ka. Pero napagi-picture. mo lagi na ba? Natural na politiko ka. So actually dapat you should have you took care of yourself. Kung dili ka gusto masultihan og ingon ana, di ba? Ampingan nimo ang reputasyon, imong ana man gid ang politika. Kay ni tungtong ka diha sa entablado, nanulti ka, siyempre gibaligya ko nimo imong kaugalingon. Nya siyempre kung dili paliton sa lain tao ang imong gipangingon, di ayo kasuko. Tama gyud. Suko man ka, hindi ka baligya sa imong kaugalingon sila ka. Mao ganin nato election para magpinili ay ta. Ayon nyo kontrola. Ana ra man na. Times tribbles ay jud ang gisulti. O gito. Very well said. Thank you Mayor no sa imong komentaryo bahin aning nagpadayon nga try kong hearing. Pero tama ka Mayor, lahi ra pud gyud ang istoryaha nga kani ba nga mga vloggers no na-meet bang gyud natong uban ani. Tama ka matingapod ta nga wa gyud ni sila ilaing gibit-bit kundi ang ila lang pong yung tinuuhan. Natingala gani ko bang nga wa sila mahadlok para silang kaugalingong kinabuhi. Mo ginang kuyaw gid ana diha. Oh gyud. Bitaw. Pwede ka mapriso, pwede ka ipiton unsa ba mga negosyo nimo diha, unsa imong mga trabaho, ana ilang kuan ba? Kana mga kay ang uban diri kana mga side on the side lang man ilang pag-vlogger nila. Mo lagi na ba kay politically active ni sila ng mga tao. Guwapo man na, you have to see it as something na nindot para sa atong lugar ba. Kaya na ay check and balance. Kaya guwapo yun nga buta, it will give you a healthy government. Diba? And a healthy atmosphere that everyone can enjoy. Kaya tungod, binantayay ta. Ana man na siya. So mo yung fake news, pakita mo pruweba nga nag-ingon nga fake news. Ayun yung itodlo lang diha, nga wala mo'y tubag nga fake news gyud na. Pwede man ka mo-present ang mga pruweba nimo. Dili naman nimo kay nalang tawagon pa didto, ni imong hadlokon, yung kuan, ni inyong i-content, isulod na po ninyo. Na, usang klase ng mga tao man ni, abosado kaayo gyud mo sa tinuod lang. Wa gyud mo yung mga pulos mo, mga mo. Anyway, kunta kay sige, tagaan ako nag-advise ni mga congressman. Kung na may tanong nga fake news, o pakita ninyo, dili na tinuod, ana. Kalma lang gud mo. Pakita ninyo, dili na tinuod, kay ingon ana. O ana, o di human. Nganong suko, mangyud kaayo mo. Pakitan. Truth hurts. Sometimes. Okay, dirita, speakas bahin, nagsugod na ang national campaign ni adtong February 11. Gani dito ka sa proclamation rally mayor sa PDP ng mga senatoriables. Mayor taga-imi og unsay update mayor sa atong mga senator sa linya dira sa PDP laban. Sugod na may ilang kampanya, butuha lang nga ninyo tanan diretso eh. Ayun na mo pangutana kinsa unsa. Actually, okay raman kay
ang ginabit-bit manggod sa PDP laban, tinarong nga paggobyerno, ana. So, kani mga senador ni, kung naman sila buhaton, in case nga mapadaog na to sila, then they will be held accountable sa sa party and sa chairman nila who is the former president. So, para dili ta mabungkag unya ma-push nato ato ang mga political agenda that we see as maayo para sa ato ang nasod, then I suggest you vote straight for PDP laban. PDP. PDP. Mayor, gani gusto na ako balikan ang imo statement in one of the gatherings nato sa PDP ingon ka nga ang boto para sa PDP laban is a vote against the Marcos Romualdez administration. Kadto ning Dres Davao na ako ano. Kadabaw na gathering ug nagdaghag na nibilib ato nga statement ug ni agree ato nga statement, Mayor. So natay Duterte senatorial balls, makita ninyo. So tanaw nato, paminawon nato sila, no? Tama. Election man, so paminawon nato. Oh, paminawa na kung critical yung kayo mo, paminawa na lang ninyo kada usa ka kandidato na magid na sila maingon. Naning kamot ra man pud na sila noon nga mapili sila ba. Oh, pero mo lagi to. Kay tanawa si PTV. Mo publish gani sa og mga survey nga Marcos versus Duterte ang dagan sa story karon. O kung ganahan mo kan Duterte dito na mo tanan sa PDP ay nyo isagol li kay mo mag-create lang gihapon na sa og kanang samok. Mag-create lang na sa og hindi naman kauban. Pero kung kauban na to tanan, di masultihan na to nga kay pag-abot man gud sa legislatura, bugat man gud ang boto sa kanang pag-abot sa mga bills, ana ba? Oh, kunta kay mo pasa tagbalaod, unya nasa kunta kay dagag nailakaw niya napoy ato ang mga nakasulod. Matunga lang gihapon. So ang agenda nato sa atong partido ug sa kuan kang diri kang VP, ang Vice President o sa former President, dili gyapon nato maduso ba. Kung masulod nato tanan natong kuan, to ang mga senador, kaubog yun is Marcos gyud. Diha yun na. O sige, Duterte versus Marcos man ka, nga di man gyud unta na ingon na ninyo mag yung PTV na man gyud nagasigig publish ana gimo naman ninyo ning kuan. We are talking about the Philippines. And yet, ang inyong mga gina-publish sa unsa na sa inyong social media kay ingana na mga survey. And ako pangutan na lang ba, how is that even relevant to the lives of the Filipino people? Correct. So, if you want to make this relevant, sige, gusto mo gina inyo ana, o namin PDP, laban na mo ng mga senador, tuwa na ninyo. And maybe, unsa magid ako maingon nga tawag ani nga pasalig or kuan, well, these senators na ato ang diri sa PTV laban will be held accountable sa kuan, sa cause, no, sa mission kung na, if ever naman sila buhaton nga dili in line with the cause and mission of the political party and of our chairman, former President Rodrigo Roa Duterte. Tama. Sumakuan sa laktod nga storya ba kung magkalat gani di si pao na to tangtangon na to sa tuong kuan Teen Sukha. o di na kausab ana man na Aupod. di na kausab. And gani daghang nasultihan, Mayor, na this election, no, especially with the impeachment case na umabutay, the kani nga batch sa senators nga mosulod pohon will be very crucial. Kay sila man na ang mahimong korte din ha, Mayor, sa impeachment pohon. So Mao lagi sumotong giingon ko ba sa boto kinanglan nato ang mga boto kung makapasulod tag pila man karon to mga senator 9 siyam na sila, no? 9 yes so tanaw na ko i-flash na lang siguro diha no di na ko ingnon isa-isa. Sige. So, Mayor, mo ito mga isgutanan nato sa national, no? Balhinta din sa local, mga updates nato din sa Davao City. Na-mention ni mo ganiha, kaning survey ron nga, sige nila ginapagawas. Napunta atong version dirihan sa Davao City. Natay survey po diri ng mga nigawas. Daghan, actually, daghan Yes. surveys.
Pero isa diri mayor is ang survey labot sa traffic diri sa Davao. Actually dugay-dugay na ni siya na survey mayor pero gibuhi usab ang istorya. Ingon sa survey na ang traffic daw nato is worse than Manila. And ang ingon nila 8th daw ta in the whole world. Tama ba, sir? Tama. And ang ma-waste na hours sa traffic diri sa Davao is 136 hours. Ang sa Manila 127 hours lang. Pero Mayor, ang punto man gud ani nga gusto Bago rata ng story fake news, di ba? Oo, Usa pa ba istoryaan na to dire? Mayor, I think- Ginoo ko. Reklamo magani mga congressman, nya karon no tanawa. Nya mobalos kita mo nga nireklamo ko. Wala. sigit magani mo Ingna kung unsa inyong gusto ingna ang motobag ana ang mga taga Davao kay sila may namoy dire. Pero since sa economic boom sa Davao, since 2016 na economic boom ang Davao, daghang tao nakapalit og sakyanan, yan natay economic stimulated ang economy. So, ang tao galihok na gyud, it's a good indicator nga healthy ang imong economy. Problema lang ana, kinahanglan ka mag-implement og mga infrastructure programs nga wala pa mo abot kay tungod gipugnan man pud sa Congress. Na pod ang budget sa ato ang high priority. Davao Bus project. So, di ba? Tama. Pero Mayor, ano man good kani ba no kay di mo the first time nya mao man gyud ning propaganda pod nga ginadala ron sa kalaban kaning traffic, but overall Mayor ba kay kaning survey sa traffic isa lang tapos na po'y survey sa pisan order ko no manggawas nga ginabutang nila ang Davao sa last. Siguro Mayor atong imong mensahe sa mga Davaoenos ba kay maglabo-labo man good maglalis tay di mo tuon ay dili, but overall Mayor unsa may tan-aw nimo aning magagawas nga survey, propaganda ra ba ni unya unsaon dapat ni pagtake sa atong mga kaigsuunang Davaoenos? So, ako lang balikon na po to. Himuon na kong example ba ang unsa ni kaning Congress nga magpatawag sila mga vloggers kay tungod lagi fake news. Kasabot ko sa mga taga Davao masakitan. Ana ba? Pero ako as kanang mayor karon di po gumulalis kay di lang ako ha. Halos kada adlaw pila ka buok atong flights going to in and out of Manila. And don't tell me these Davaoenos or people from Manila do not know what the real situation in Davao is. Kabalo matas tinuod, kabalo mo tinuod, pasagdi na lang na ninyo kay anak ginang politika. Anak ginang politika gyud. Oh, natural sa una luwag yun eh. Pero karon naa na tay rush hour. And again, we credit that to the economic boom that's been happening since 2016 because to pagdaog ni PRD na it was an extraordinary win against a kanaganing structure na political and kanang how do I say this? Kanang naanadaan ba? Kanang he went network against ba? the sabay sakto nga Kanang political network bang fakto ka na nga for the longest time inan ang klase nga politika o here comes PRRD. Yeah, so ano, extraordinary person came in. So, extraordinary things happened po there sa Davao. Introduced it to the entire country. Kanya ang Davao po, sa Davao region, kita man ang metropolis. So, tanan tao, sulod gawas dere, we have 2 million people. 2 million people. And na naman noon punta, ganang traffic, na address naman na ongoing man na itong mga bypass road, makita man sa tanan. So, makasabot lang ko nga, masakitan lang mo, okay, manggid ng politika yun. Ang politika sa Pilipinas, dinautay. Actually, dili naman Pilipinas. Bisag makita, if you observe the election sa US, grabe po. Kanya-kanya ginang storya o naratiba nga ginakuan. So, but if you know the truth, then I don't think you have to worry about it. Ano ba?
isa pa ka issue na pud karon mayor sa Davao no is dili na pud ta sa peace and order. So though naay mga accomplishments ang security sector nato sa city mayor especially sa campaign nato against illegal drugs, lately nagsaka na pud ang mga reports og incidents sa petty crimes. Gawas pa atong mga abduction scare sa social media. So karon mayor unsa bang inyong naistoryahan with the Davao City Police and other security units in the city? Balik na lang ko dito sa kuan ba, because ang Davao City, ang DCPO manggod, balikan na to tong nahitabo. Gikambyuhan nila ang kaning Station commander. chief of police katulo within 24 hours. So unsay implication ana dito sa pag-abot sa ubos? Unya, after that, ang tanang mga station commander nga katong naswito na diri sa mga kaugalingon nila mga area, ilang gipananggal. Gipanglabay nila sa Luzon, panglabay nila ambot asa ang uban nako Kibaw. So, probably kani mga kasagaran ani bag-ong tubo manggod. Kay kabalo sila nga they are protected by law. Kaning Juvenile Justice Act ni Kiko Pangilinan mo nang di naging kakadaog bisag unsaon nimo kay naghimo na kag balaod, naghatag pagit og kalisod sa mga tao. So mga batan-on karon kay ba mo sila di sila mapreso manggod. Mao na ang ilang kuan mugara gid na. Labi na karon nga naga-acclimatize pa ni mga bag-ong nga station commander sa ilahang mga bagong position because they do not have the experience pa. Kinanglan na og panahon para masabtan nimo, it's not an easy job no peacekeeping, it's not an easy job. So naging mga lapses diya na mulusot kinawa nangawa man tong mga pulis nato nga nakaibaw na kumbaga sa kuan ba sitwasyon Familiar sa ba o familiar sila sa unsa. So gani mga bagong mga station commander nagatuon pa. Kay ilang mang gikuan gigatuo man sila nga o tan-aw gyud nako. Giingon ko naman ni before, they just want to hurt the local government of Davao. Gusto nila pasakitan eh. So mugara gyud ang mga bugoy ron. Mao gyud na siya. Okay. Mayor, kaning lagi kaning sa storya na ni ba kay di lang man ni sa Davao, even sa national ba, it seems daghan kayog mga balita ta about crimes across the country nga murag wa man ginabalita sa mainstream media. So nahisgutanan ron nga nagabalik lagi ning mga bugoy basin tungod daw kay di daw sila mahadlok kang marbil. Di gyud sila mahadlok kang marbil kay moingon pa manggani nga ambot kasabot ana nga PNP sa tinuod lang. May nga okay na ng droga kay overtime. Isa man ang mga storya niya. Ang kuan pa gyud kayo diha ba kanang what's ridiculous ba kay i-justify gyud pod nila ni ilagi barugan gyud gani. Lowest baya daw ang crime ron compared atong panahon ni PRD. Pud sila lang statistics. O kung ingon na lang to storya, di ay na mo panawag og mga vloggers para mo ingon og fake news, di ba? Mo lagi ni sila ba gusto nila nga sila lang permente ang kuan. Ang tawag pa nila sa panahon daw ni PRRD, panahon ng lagim. Hindi, no. Ano na lang na siya. Gikan man na sa ilhang bakba. Ilahan man ang storya. So, kung ang mga tao, lahi ang ginastorya, what does that tell us? Or maybe you just don't know, or maybe you are manipulating, or you are introducing a narrative. Ana man na siya. Wa lang yung kabalo siguro because you are not doing your job or it's either kato you are introducing a narrative. Okay, mo lagi politika kani manggod na administrasyon ni Marcos manggod na-consume ang tulo ka tuig nga magsigil lang sila og himo og issue sa ilahang contender karon tan-aw nila nga contender nila karon 2028 which is the vice president. And that made like the people turned their attention to it while gimaniobra nila ang kwarta sa mga Pilipino. So, mo na karon nga nalutsan sila, wa sila kabantay nga gatan-aw day si Congressman Sid Ungab
Di nagka-problema mo sa inyong kuan karon. Budget na inyong gipasa. Di ba?